kumusta ka? Oh, ikaw na nakikinig ngayon, alam kong minsan, ang dami mo nang iniisip sa araw-araw. Mhm. Kaya natutuwa akong pinili mong sumama sa aming malalimang pagsusuri ngayon. Ang misyon natin dito ay para sagutin ng isang napakabigat at medyo personal na tanong. Totoo. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyong ito. Isipin mo, galing ka sa halos 50 oras na trabaho buong linggo. Nakakapagod yun. Sobra. Tapos pagdating ng weekend, gusto mo lang sana talagang magpahinga. Huminga ng malalim at makasama ang pamilya mo. Oo nga. Tapos, pag upo mo sa simbahan, makakarinig ka ng panawagan para sa isang malaking evangelism event. Kailangan daw ng volunteers. Gusto mong tumulong, pero ubos na ubos ka na. At dyan napapasok yung guilt, di ba? Eksakto. Tatanungin mo ang sarili mo, masama ba akong Kristiyano kasi hindi ko kayang sumali? Pabayaan ko na lang ba ang tinatawag nilang Great Commission sa mga may oras at may formal na titulo? Mhm. Kung pamilyar sa iyo ang bigat na ito, maniwala ka, hindi ka nag-iisa. Para sa usapan natin ngayon, bubuksan natin ang isang napakagandang dokumento na pinamagatan A Rediscovered Identity, Not a New Assignment. Napakabigat talaga yan. Kaya nga layunin natin ngayon na intindihin kung bakit tila naging pabigat ang misyon at paano ito inilalagay sa tamang perspektibo ng ating source material. Mabigat nga yung sitwasyon na inilalarawan mo kanina at dyan eksaktong nagsisimula ang dokumento natin. Para agad nating basagin ang nakasanayang pananaw, ito yung pinakamalaking aha moment mula sa materyales. Ano yon? Ang pinakamalaking hadlang pala sa pagkumpleto ng misyon ng simbahan ay hindi ang kakulangan sa budget. Hindi rin ito ang pagtutulo ng modernong kultura o persecution sa labas. Ang totoong hadlang ay nakaugat mismo sa loob, sa maling definisyon natin ng salitang success. Yung panukat natin. Oo. Sa paglipas ng panahon, masyado raw naging nakatutok ang mga institusyon sa attendance, sa numbers, at sa kung gaano kalaki ang naaabot ng mga programa. Naging metrics na lang. Tama. Ang misyon ay naging isa na namang activity na kailangan mong isingit sa kalendaryo mo sa halip na natural na daloy sana ng iyong pagkakakilanlan o identity kay Kristo. Okay, hamayin natin ito. Kasi nabubuhay tayo sa isang mundong nahuhumaling sa metrics. Mhm. Sa trabaho, man o sa social media, sinusukat ang halaga natin sa numbers, sa likes, views o mga KPIs natin. At ang sinasabi ng source natin, pumasok na rin ang ganitong kultura sa loob ng simbahan. Totoo yan. Nagkakaroon ng pressure at minsan tahimik na paligsahan kung aling ministeryo ang may pinakamaraming naakit na tao. Pero teka lang, kung hindi natin titignan ng numbers o attendance, paano natin malalaman kung talagang may impact ang ginagawa natin? Magandang punto yan. Di ba parang nagiging excuse lang iyon para hindi na mag-effort ang mga tao? Hindi naman sinasabi ng dokumento na masama ang numbers o hindi mahalaga ang paglago. Ang pinupuna rito ay kapag ang metrics na mismo ang naging pangunahing layunin. Imbes na yung mismong pagbabago ng buhay. Eksakto. Kapag numbers lang ang basehan, nagiging parang corporate event na lang ang misyon. Dahil dito, nagkakaroon ng tinatawag sa teksto na false divide o maling paghahati. Paanong pagpahati? Bale, sa isang banda, nandoon ang mga professionals, yung mga pastor, mga misyonero, at mga evangelista na binabayaran at may formal na theological training. Okay. Sa kabilang banda naman ay ang mga observers o ang mga ordinaryong miyembro. Sila yung mga nagbibigay ng pondo at pumapalakpak na lang sa mga gawain ng mga eksperto. Unti-unting nakatanim sa isip ng ordinaryong mananampalataya na ang misyon ay trabaho ng iba. Naging normal na sa atin ang ganyang setup, ano? Kaya tatanungin kita ulit, ikaw na nakikinig sa atin, naramdaman mo na ba na ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay trabaho lang ng pastor mo dahil pakiramdam mo ay hindi ka sapat na magaling? Oo, yung parang Na dahil wala kang degree sa teolohiya, baka may masabi kang mali. Kaya ipapaubaya mo na lang sa mga may credentials. kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, nililinaw ng ating source material na walang ganitong pagpapahati sa unang simbahan. Binanggit dito ang Ephesians 4:11-12, sinasabi roon na ang mga leader,
tulad ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor at guro, ay nandyan para i-equip o ihanda ang mga mananampalataya para sa gawain ng ministeryo. Para mag-train? Tama. Ibig sabihin, ang mga leader ay nandyan para magsanay, hindi para pumalit sa gawain ng bawat miyembro. Sila ay mga catalysts, hindi substitutes. Ang ganda nun. Ipinapaalala rin ng 1 Peter 2.9 na ang bawat mananampalataya ay bahagi ng isang royal priesthood. Sa madaling salita, bawat sumusunod kay Kristo, nasaan man siya, ay may direktang papel sa pagdadala ng presensya ng Diyos sa mundo. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang pinakapuso ng dokumentong pinag-aaralan natin ay ang prinsipyong ito. Ang pagkakakilanlan o identity ay laging nauuna sa gawain. Bago pa man tayo bigyan ng listahan ng mga dapat gawin, dinedeklara muna kung sino tayo. May ginamit na mga analohiya ang source natin mula sa Biblia, tulad nun sinabi ni Jesus na tayo ay asin at ilaw, pati na rin ang sanga, sa John 15. Paano ba ito pinalalim sa ating materyales? Ipinapaliwanag sa dokumento na kapag sinabi ni Jesus na tayo ay asin ng sanlibutan at ilaw ng daigdig, hindi yon isang utos na magpumilit tayong maging maalat o magliwanag. Oo nga naman. Ang asin ay hindi nag-exert ng matinding effort para lang maging maalat. Natural na kalikasan na nito yon. Ang ilaw ay hindi nai-stress kung paano magliliwanag. Natural lang. Gayon din ang sanga sa John 15.5. Hindi ito nag-aalala kung paano mamunga. Basta't nakakabit lang ito sa puno, ang pagbunga ay natural na resulta. Mula rito, ipinakilala ng source natin ang konseptong teolohikal na missio Dei o ang misyon ng Diyos. Ibig sabihin ba nito, hindi pala tayo ang nag-imbento ng misyon para lang dumami ang miyembro ng simbahan? Eksakto. Sinusundan lamang natin ang eternal na pattern ng Trinidad. Isinugo ng Ama ang anak sa mundo. Tapos, isinugo nilang dalawa ang Espiritu Santo. At ngayon, isinusugo ng Trinidad ang simbahan na makikita natin sa John 20:21. Wow! Ang bigat ng misyon ay wala sa balikat mo para iligtas ang mundo. Nakikisali ka lamang sa kung ano ang ginagawa na ng Diyos. Nakakabawas ito ng matinding takot kasi hindi ikaw ang magmamando ng resulta. Sasabay ka lang sa agos. Para mas ma-visualize mo na nakikinig sa atin ngayon kung paano ito nangyayari sa totoong buhay, may magandang halimbawa na ibinahagi sa dokumento. Oo, yung tungkol sa mid-sized urban congregation. Tama. Matagal na raw silang frustrated. Nagpiprint sila ng libu-libong flyers, nag-organize ng mga libreng training seminars para sa evangelism, pero walang pumapansin. Kahit yung sarili nilang mga miyembro, hindi sumasali. Kasi nga, pagod na sa trabaho. Kaya imbes na maglunsad ng isa na namang programang mapapagod lang sila, nagbago sila ng diskarte. Ipinatigil muna nila ang mga nakasanayang outreach programs. Sa loob ng 6 na buwan, ang tanging ginawa ng buong pamunuan ay itutok ang lahat ng sermon at small group discussion sa iisang tema, ang pagtuturo ng identity in Christ. Bumalik sila sa basic. Ibinalik nila ang mga miyembro sa pinag-ugatan nila. At ang naging resulta? Hindi man biglang dumami ang tao sa simbahan overnight, pero kapansin-pansin ang pagbabago sa wika ng community. Paano? Unti-unting napagtanto ng mga miyembro na ang opisina nila, ang pabrika na pinapasukan nila o ang kanto kung saan sila madalas dumaan ay ang mismong mission field nila. Naging natural at organic ang pagbabahagi nila ng ebanghelyo kasi nawala yung artificial pressure na kailangan nilang mag-uwi ng tao sa simbahan para masabing naging successful sila. Galing. Nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong. Paano kung ang mismong opisina mo ngayon o ang paaralan mo ang tunay na entablado ng ministeryo mo? Ipinupunto ng ating materyales na kailangan nating buwagin ang tinatawag na sacred-secular divide. Ano ba yan? Ito yung kaisipan na ang tunay na ministeryo o yung mga sagradong gawain ay nangyayari lang sa loob ng 4 na sulok ng simbahan tuwing linggo at ang trabaho mo mula Lunes hanggang Biyernes ay secular o makamundo lang para makabayad ng bills. Para mas maintindihan natin kung gaano kapraktikal yan, ibig sabihin ba kapag nasa opisina ka at masinop mong inaayos ang isang napakagulong Excel sheet para makatulong sa team mo,
at hindi ka nandagaya sa oras ng trabaho mo. Bahagi na yon ng ministeryo. Kaya hindi mo kailangang patayuin ang lahat sa pantry para pangaralan para masabing ginagawa mo ang misyon. Tama. Ang mismong presensya at integridad mo sa trabaho ay nagiging patotoo. At kung babalikan natin ang kasaysayan mula sa Biblia na binanggit sa source natin, tulad sa Acts 8.4, nung magkaroon ng matinding pag-uusig sa Jerusalem, hindi ang mga sikat na apostol ang nagpakalat ng ebanghelyo. Oo nga. Sila ay nanatili sa Jerusalem. Ang nangangalat at nangaral kung saan-saan ay ang mga ordinaryong mananampalataya, mga nanay, tatay at manggagawa. Nandiyan din ang mag-asawang sina Priscilla at Aquila na mga tent makers o gumagawa ng tolda. Hindi nila tinalikuran ang negosyo nila para maging full-time ministers. Sa makabagong pananaw, ang negosyo nila at ang kanilang tahanan ang mismong naging sentro ng paggawa ng disipulo. May isa pang ang particular na kwento sa source natin tungkol sa isang guro na tatawagin nating Lila. Si Lila ay takot na takot magsalita tungkol sa kanyang paniniwala sa paaralang pinagtuturuan niya. Nandun yung pangamba na baka makancel siya, baka husgahan siya ng mga kapwa-guro, o baka may masabi siyang mali na maging dahilan pa ng gulo. Paano nabago ang pananaw niya ayon sa dokumento? Nang simulang yakapin ni Lila ang kanyang identity bilang isang sent disciple o isinugong disipulo, nabawasan ang pressure sa kanya. Naintindihan niya na hindi niya kailangang magsimula sa formal na pangangaral. Sa halip, nagsimula siya sa tahimik na pananalangin para sa kanyang mga estudyante isa-isa habang nagkaklase. Sinadya niya magpakita ng kabutihan at tunay na pagmamalasakit lalo na sa mga estudyanteng hirap sa klase. Ang tawag dito ng dokumento ay presence before proclamation o presensya bago ang pangangaral. Dahil sa pag-ibig na ipinakita niya, ang mga estudyante at kapwa-guro na mismo ang nagtatanong kung saan niya kinukuha ang kanyang mahabang pasyensya at pag-asa. Napakaganda nitong halimbawa ng organic na pagbabahagi. Nakaka-inspire iyon. Ipinapakita nito na ang pamumuhay sa iyong identity ay hindi nangangailangan ng script. Pero syempre, babalikan ko yung naging reaksyon ng isip ko habang binabasa natin ang source. Sabi roon, passion without pathways fades. Ibig sabihin, kahit gaano pa tayo ka-inspire ngayon, kung wala tayong malinaw na istruktura at direksyon, mawawala at mawawala rin ang apoy natin. Hindi sapat ang magandang pangarap lang. Totoo yan. Para hindi maglaho ang inspirasyon, naglatag ang dokumento ng 5 haligi para masigurong sustainable ang misyon. Unang-una rito ang identity, ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa kung sino tayo kay Kristo. Okay, malinaw sa akin yon. Pero paano kung gets ko na ang identity ko, alam kong anak ako ng Diyos at isinugo ako, pero inaatake pa rin ako ng kaba kapag may pagkakataon ng magsalita? Diyan papasok ang pangalawang haligi na idiniin sa source natin, confidence and clarity. Ito ang pag-alis ng kalituhan sa papel natin. Hindi mo kailangan maging theologian. Kailangan mo lang maging malinaw sa sarili mong kwento kung paano ka binago ng Diyos. Tapos, ang ikatlong haligi ay spiritual depth. Sa bagay, mahalaga yan. Kasi marami akong nakikitang sobrang active sa mga ministries. Walang palya sa attendance pero mapapansin mong madaling magalit at halatang pagod na ang kaluluwa. Eksakto! Binabalaan tayo sa teksto na ang pagiging abala ng walang lalim sa personal na relasyon sa Diyos ay siguradong mauuwi sa burnout. Kailangan mong laging nakakonekta sa puno gaya nga ng analohiya kanina. Ang ika-4 na haligi ay real-world practice na simpleng pag-ensayo ng pakikipagkapwa-tao at pagpapakita ng pag-ibig sa mga practical na paraan. At ang ika-5 ay ang multiplying unity, kung saan ina-align ang iba't ibang kaloob at kakayahan ng mga tao para sa iisang layunin. Nabanggit mo ang multiplying unity bilang pandimang haligi. Dito magiging sobrang kawiluwili ang usapan. Kasi madalas nating isipin na ang pagkakaisa sa simbahan ay para lang nice tingnan, para walang away-away, para tahimik ang board meetings. Pero lumalabas sa binasa natin na ang unity pala ay hindi lang pang-aesthetics. Isa pala itong napakalakas na strategiya. Oo, ito ang mismong strategiya ng Diyos.
Kung titignan natin ang panalangin ni Jesus sa John 17:21, nanalangin siya sa Ama na utang sila'y maging isa upang maniwala ang sanlibutan na isinugo mo ako. Pansinin mo ang koneksyon. Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ang nagbibigay ng credibility sa ebanghelyo na dala nila. Ang ganda ng pananaw na yan. Kapag nakikita ng isang nagmamasid na mundo na nagtutulungan ng iba't ibang tao na may magkakaibang background, imbes na magkompetensya, nagiging malinaw at buhay na ebidensya ito na totoo ang mensahe nila. At para mas ma-appreciate mo ito, nakikinig sa atin ngayon, nagbigay ng historical context ang materialis natin tungkol sa mga grupong talagang nagsabuhay nito. Sino ba itong mga Moravians at bakit sila binanggit kasama sa Wesleyan Revival? Ibinigay na halimbawa ang mga Moravians noong 18th century. Hindi sila malaking organisasyon, wala silang naglalakihang mga gusali o bilyon-bilyon ng mabudget. Mga ordinaryong community lang sila ng mga mananampalataya. Okay. Pero dahil sa sobrang lalim ng pagkakaisa nila, kung saan nagkasundo silang manalangin ng walang patid, araw at gabi sa loob ng mahigit 100 taon, at pinagsama-sama ang kanilang maliliit na resources, nakapagpadala sila ng napakaraming misyonero sa iba't ibang panig ng mundo bago pa man maimbento ang modernong eroplano. Grabe, nakakamangha yun. Nabago nila ang mga siyudad at kultura ng higit pa sa magagawa ng isang malaking kongregasyon na kumikilos ng mag-isa. Ipinapakita nito na kapag nagkaisa ang ordinaryong mga mananampalataya na malinaw sa kanilang identity, nagiging exponential ang epekto nila. Nakakatuwang isipin na hindi mo pala kailangan ng malaking platform para makagawa ng malaking pagbabago. Kung susumahin natin ang lahat ng napag-usapan natin mula sa ating mga sources, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang Great Commission ally? Batay sa ating pagsusuri, hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong maging perpektong Kristiyano na alam ang lahat ng memory verses. Hindi mo rin kailangang magdagdag ng isa pang mabigat na obligasyon sa iyong kalendaryo na puno na ng meeting, deadlines at gawaing bahay. Ito ay simpleng pagtanggap at pamumuhay sa kung sino ka na. Tama. Kasama rito ang tahimik na pananalangin para sa mga taong araw-araw mong nakakasalamuha, yung boss mo, yung barista sa kanto o yung katrabaho mong laging galit. Kasama rito ang pagpapakita ng ebanghelyo sa kung paano ka magtrabaho ng may integrity, ang pagbabahagi ng iyong personal na kwento ng walang halong pagyabang at ang pagtitiwala sa Diyos na Siya na ang bahala sa resulta. Ikaw ang magtatanim at magdidilig, pero Diyos lang ang magpapalago. Bilang panghuling mensahe mula sa akin, nais kong ibahagi ang isang napakalakas na punto mula sa dulo ng ating dokumento. Ayon dito, ang solusyon para sa simbahang tila hindi na umaabante o nakararanas ng stagnancy ay hindi ang pag-imbento ng mga panibagong programa. Hindi tayo mag-iimbento? Hindi ito reinvention, kundi remembrance. Kailangan lang nating alalahanin kung sino talaga tayo. Kapag naibalik sa atin ang tamang pagkakakinlanlan, ang pagsunod o obedience ay hindi na mararamdamang isang pabigat na pinipilit nating pasanin. Pakiramdam nito ay parang pag-uuwi sa sariling tahanan. Sino mang nakararamdam ng burnout sa ministeryo? Bago tayo tuluyang magpaalam, iiwan ko sa iyo na sumama sa ating talakayan ngayon ang isang kaisipan na magandang pagnilayan. Napag-usapan natin na ang mga pang-araw-araw nating interaksyon sa trabaho at komunidad ang pinakamabisang mission field. Oo. Pero paano kaya nakakaapekto ang mabilis, remote at hyper-digital na pamumuhay natin ngayon? Kung puro Zoom calls na lang tayo at bihira na ang physical na interaksyon sa mga katrabaho, ito ba ay isang malaking hadlang para sa organikong relasyon na kailangan ng simbahan? Magandang tanong. O ito kaya ang perpektong sitwasyon na nag-aayo sa atin para mas maging malikhain at higat na personal sa pagbabahagi ng ating identity kahit nasa magkabilang panig ba tayo ng mundo? Isang malaking tanong na maaari mong pag-isipan habang hinahanap at pinayayaman mo ang sarili mong mission field. Maraming salamat sa oras na inilaan ninyo para himayin kasama namin ang mahalagang dokumentong ito. Naway magsilbi itong paalala na ang presensya ninyo saan man kayo naroroon ay may malaking halaga.
Maraming salamat sa pagsama mo sa ating malalimang pagsusuri ngayon. Huwag mong kalimutan, magpahinga ka rin at isabuhay mo ang iyong tunay identity ngayong linggo. Hanggang sa susunod na talakayan.